papatawag na imbestigahan. That would be a clear conflict of interest. Ang PDP po, ayaw naming mapoliticize yung issue. Not for any amount, kahit anong i-offer nila sa akin, I will not serve as counsel for any of the contractors. Kasi nga, PDP is calling for an investigation, but not just an investigation, yung tunay na investigasyon, hindi haw-shaw na investigasyon. Sana kasi talaga namang command responsibility yan di ba? Oo. Di ba sabi ni, di ba, well, masyadong gastado na yung term na Caesar's wife, di ba? Caesar's wife must be above reproach. So kung there is even a whiff of scandal, and ito hindi lang whiff aalingasaw nga dapat a strong action must be taken. Diba sabi nga nila grandes males, grandes remedios. Kung malala ang problema, dapat matindi ang remedyo, ang solusyon. Sir, merong report na parang several senators, lawmakers na yun nga, may links to contractors with the project. And isa po sa na-mention sa isang report si Senator Bongo. Paano po pag like a member of PDP yung isa sa mga na bring up yung names? Ito yung imbestigahan, di ba? Kanya nga yun ang sinasabi ko. Kung sa Senate, kung sa House, may maaring magkaroon ng doubt. There may be a cloud of the investigation kasi may allegations nga na not only in the House but certain members of the upper chamber are involved. Kaya nga sabi ko, independent third-party commission created by the executive but with full independence and full powers na magtawag ng witness, etc. Nandiyan naman under the executive ang NBI, nandiyan naman ang PNP. Ang daming tools ng executive para mag-imbestiga. Ang pinaka-powerful, let's face it, ang executive sa lahat ng branches of government. So, dapat po ganun. Kaya lang, a lot of you are too young to remember yung Agrava Commission. Yun kahit nung panahon ni Marcos Sr., nung pinatay si Ninoy and they wanted to see who was responsible, siyempre hindi pwede yung then batasang pambansa. Sinasabi nila, kontrolado ni Marcos Sr. Nagkaroon ng isang independent commission headed by a retired justice of the Court of Appeals na magandang reputasyon. Yan nga si Corazon Agrava. So yun po ang ginawa at naging credible po at naituro mismo yung Chief of Staff at pinsan ni Marcos na si General Fabian Ver na may kasalanan doon sa pagpatay kay Ninoy Aquino at mga nakulong itong mga sundalo na directly involved. So dapat po ganoon. Yun pinsan ng Pangulo. Siguro naman kahit pinsan ng Pangulong incumbent ang ituro nitong komisyon na to, a-action siya. That is what I mean. For all his faults, si Marcos Sr. was a decisive leader. Ewan ko lang yung anak, pati nagmana. Thank you.